My good friend, the Bishop of Open Bible Baptist Church, Muscat, Oman, Reverend Reynoso Ricardo Jr. Thank you, thank you. Please take your seat for a while. Okay, bago tayo mag-umpisa. At there is always a twist in every story. Twist ito. Ang sama po nung pakiramdam ko na nagmamadali ako nung Friday. Mainit-init pa yung sinigang Este Nilaga. Pero hindi ako komportable yung pagkakaalis ko. I'm not happy. Not I'm not happy, but may kulang, Pastor. So I said, tapos binilang ko yung araw. Binilang ko yung araw ng, parang nagkamali ako ng bilang eh. Sabi ko, bakit parang napalabis yung room ko? May isang araw pa ako na pwede kong i-extend sa Vicenza. Sabi ko, hindi ko i-extend sa Vicenza. Babalik ako ng Milan. Sabi ko, kailangan magpaalam ako ng ayos. Kasi hinahabol ako para magpa-picture doon sa may... Alam mo yung sabi ni Pastor, wag na. Pero matalino yung pastor nyo, kada subo ko, tapos ka na, okay ka na dyan. Kasi yung bawat galaw na yon, yun yung magdi-delay. So, pati yung signal ng nakikisama eh. A bit of parang nasa pelikula siya eh. A bit delay will cause me a delay in Vicenza. Hindi rin pala pwedeng mag-adjust ng we're planning if ever malate. Nag-assume na kaming malilate eh. Pero hindi pa rin eh. Pastor, lahat ginawa. Pati yung tagahila ko ng maleta, kinaladkad. Ang tinitingnan ko pa sa yung gulong ng maleta ko. sabi kay pambira, Brad, idaan dyan sa mga lubak na yan. Sabi talaga na, alam niyo yung saktong pasok, sabay baba niya, sabay sara. Mga kapatid, talagang the Lord provides. And then, the plan was, in my trip talaga, ang daming binago ni Lord. The plan was just Sunday. Just Sunday, and I'm not expecting that we will be having at least 20 of them. Out of 20, there are professions of faith at least 5 or 6, if I'm not mistaken. And the response was so good. Due to the response, they requested to have another service the next day. Again, another good response, we have another service last night. So yung one night, naging 3 nights until tonight. Sabi niya, grabe, gabi-gabi na lamang talagang nawala na. Alam niyo, yesterday, sabi nila, saan tayo papasyal? Ayoko nang mamasyal. I would rather rest, keep my energy reserved for tonight's service. Parang andun yung aking, andun yung kagalakan ko ngayon. Para bang ang lungkot mamasyal kung walang ministry. Yun ang ko ngayon. Sabi ko, parang kung walang fellowship, walang ministry, it's dull now for me. And it's dull for me now. So, I'm so glad tonight I'm here with you all for another chance again to be, tama si Pastor Angelo, gagamitin ka ni Lord sa Italy, sa trip mo na yan. At kayo ang nanagana din ng husto-husto. I'm excited to bring the message tonight kasi very practical, very timely at the same time. Kahit noong evangelistic, when suddenly God, guided me to change the sermon, ang ganda eh, nag-uusap nga kami sa kotse ni Brad eh. Just the title itself spoke a lot. Sabi nga doon ay, the qualities of men and women that we need today. Just the title alone speaks a lot. Yung ngayon, same thing. Kung sino man yung naka-receive ng outline, alam na niya. Pero tinanggal ko yung details para may surprise pa rin sa kanya. Akala mo, makakalamang ka. Shall we all stand up, please? I have the freedom to preach tonight. This will be the last. No limitation, pati fellowship. Yan. Sabi nung isa, Pastor, until 3 a.m., mag-isa ka lang, magpe-fellowship ng 3 a.m. Okay, Genesis chapter 7, beginning verse, this is another familiar story. Pero magugulat kayo kung paano humugot ang Diyos
sa verse na ito. Genesis 7, 1 to 5. I'm going to read. Just follow me with your heart and with your eyes. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark. For thee have I seen righteous before me in this generation. Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female, and of beasts that are not clean by two, the male and his female. Of fowls also of the air, by sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth. For yet 7 days I will cause to rain upon the earth 40 days and 40 nights, and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. And Noah did according unto all that the Lord commanded him. Blessed be the reading of God's word. Father in heaven, we thank you once again that you allowed me to be with my brethren here in this place. I still remember how good and how great you are last Sunday. As how you bless us that time, I pray you'll do the same. I pray that you will fill our hearts with wisdom and understanding with the help of the Holy Spirit. For all of this, I pray that you will bless your message. In Jesus' name we pray, amen. Please take your seat. Okay? Actually, dapat babasahin natin until 24. Medyo mahaba-haba. So, iisa-isahin na lang natin. Hindi ulit tayo tatalon sa ibang text. We're only going to focus on this story alone. Kasi mahaba po akong mag-preach kapag tumatalon-talon pa sa ibang ano. So, ngayon ang pag-uusapan natin, medyo seryoso ito ng konti. Napakahalaga na ito, napaka-importanteng makinig kayong lahat. Okay? The title of the sermon today is The Prize. P-R-I-Z-E. The Prize of Being Faithful. This is what we're going to discuss tonight. The price of being faithful. Minsan, nakakapagod ng mag-practice para lamang umawit sa Diyos. Nakakapagod magturo, nakakapagod magluto, nakakapagod mag-soul winning, nakakapagod mangaral. Hindi, akala nyo, malakas ako, nakakapagod, pero kahit nakakapagod, makita ko lang po yung resulta ay nagagalak at nakakawala ng pagod eh. Pag maganda ang resulta, nakakawala ng pagod. Yung aming Bible study last Sunday until last Tuesday, parang yung bisita natin dito, makarespond. Tapos ang sabi pa niya, Pastor, meron po ba kayong, kasi aalis ako eh, Pastor, meron po ba kayong online? Gusto ko pong matuto pa. Kahit nakakapagod, may marinig kang ganong klaseng testimony, abi, gaganahan ka. Gaganahan ka eh. Gaganahan ka. Tapos kagabi naman, mga kapatid, sabi nung inay, Pastor, ako may tuwang-tuwa, hindi kami nagsising, ikaw ay napunta dito sa aming lugar. Kasi yung dalawang matanda doon, hindi tinutulugan si, sorry, Joy ba? Oh, sorry, Joy. Pastor, honest naman ako kasi, kaya yung dalawang Joy doon, the aging Joy, yung aging Joy doon, sabi niya, Pastor, tinutulugan lang niya si preacher ganito pag siya pero pag ikaw, gising nasagot pa. Sabi, may mga bagay kaming natutunan sa inyo, Pastor. Sabi niya gano'n, at tumanggap sa Panginoon. Sabi ko, pagka ganyan tumatanggap, talagang nakakawala ng pagod. Oo, nakakawala ng pagod. Ngayon mga kapatid, hindi lang po yung qualities of men and women that we need today. Kailangan natin ng mga faithful ones. Lalo na sa mga nangyayari sa mundo ngayon, alam niyo po ba mga kapatid, sa pagbalik ko, parang may babaguhin ako, kailangan magsipag ako mag-soul winning lalo. Kasi sa Middle East, katulad niya magbabawasan, talagang kami, kahit wala pang gera, nagbabawasan na. Kahit wala pang gera, nagbabawasan na kami. Di lalo na ngayon. Pero laging ibinabalik sa akin ng Panginoon ang alaala ng pandemic. Na hindi ako pinabayaan ng Panginoon, tuloy lamang, magkagulo na sila,
wag lang magkagulo ang ating mga utak at puso sa paglilingkod sa Diyos. Focus lang tayo, kanilang buhay yon, may sarili din tayong panawagan. Mga kapatid, ano? So, walang susuko, walang titigil. Dapat hindi nagbabago ang init ng ating paglilingkod sa Diyos. Kaya kita nyo naman, namamasyal na, nagba-Bible study pa rin. Pero nyo yun, namamasyal na. Sabi ko nga doon sa bisita ko nung last Sunday, ay, asan ka ngayong gabi? Bakit? Nasaan ka na naman? On the way ka na ba sa Rome? Hindi, may twist. Pabalik ako ng Milan. Baka naman libre ka. Abay, best friend, hindi ko kaya yung pinaggagawa mong yan. Pabalik-balik ka sa biyahe, hindi ka pa napapagod. Basta sa Panginoon, di ako napapagod. Ako excited na makita sila. At mangangaral ulit sa Panginoon. Hindi ka ba niya napapagod? Hindi, para sa Panginoon, walang kapaguran yan. Ang napapagod lamang, yung may mali ang puso. Oh, totoo yan mga kapatid. Pag wala kang puso sa gawain, nakakapagod talaga. Oh, nakakapagod. Pag wala kang puso sa gawain, nakakapagod talaga. Tandaan nyo, generally speaking, kung nasan ang puso mo, andun yung time, andun yung investment mo eh. Generally speaking, whether it's a ministry or secular, whatsoever, hindi yun nakakapagod. That is your passion. Passion mo yan. Kung mahilig ka sa halaman, hindi ka napapagod magtanim ng magtanim. Kasi passion, kung mananahi ka, maghapon ka doon, nagpupuyat ka pa, nagtatahi ka pa rin. Yun yung passion mo eh. Music mo, tayo yung magagaling ng violinist, talaga naman silang praktisadong. Passion mo eh. Tayo ang passion natin na inilagay sa atin ng Panginoon, gawain, hindi nakakapagod yan. Ewan ko ba mga kapatid, kayo sa inyong experience, pag kayo ba nag-social winning at may tumatanggap, ano bang inyong nararamdaman? Di ba, andun yung galak, andun yung saya eh. Oh. So, ganun po yun. Hindi naiintindihan ng iba. At ang laging tanong sa akin, bakit hindi ka napapagod? Sapagkat ang Diyos, hindi rin napapagod, magbigay sa akin ng lakas. Kaya ang lagi kong panalangin, tama yung sinabi ni kapatid, ano? What a greater blessings that we can have is a good health. Yun ang pinagpapasalamat ko. Malakas pa rin ako hanggang ngayon. Malakas pa rin yung tinig ko, naririnig nyo. Di ba? Totoo naman. Oh, hindi pa ako nalakad yan, mamaya pa. Hindi pa ako nalakad eh. Nung panahon ni Noah mga kapatid, we know, sila lang po talaga yung natira at naiwan. Sila lang yung naiwan at natira. The faithful ones. Maraming tao ang hindi nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. At nakakapagod din naman kung walang nakikinig. Bino mo ha? Subukan mong mag-soul win it walang nakikinig. Titigil ka ba? May ilang titigil. Alam nyo na bago yung yung approach ko pagdating sa pangangaral ng salita. Hindi yung approach, yung damdamin. Sinabi ko yan sa member ko bago umalis sa church. Kasi nakikita ko yung mga itsura nila. Meron kaming Jesus Save Crusades. Mag-invite kayo ng mga bisita. Kapag may in-invite na 10, either isa ang darating o wala. Ang style nila ngayon, ganito ha, magko-confirm yan. The night before, switch yan. Ay, hindi pa the night before, 2 hours before. Ganun din ba kayo dito? Ang dami niya, puro oo yan. Di, ako naman excited, ilan ang natin, kung dami natin bisita, magluto kayo ng madami ha. Eto na, nasa na yung mga bisita nyo? Naku, pastor, ganito daw po, ganyan. Tapos ang lulungkot ng mukha, Tapos di may mga dumating naman. Hindi pa tumanggap yung iba. Di ang lulungkot na naman ng mga mukha. Sabi ko sa kanila ganito, huwag kayong maapektuhan ng kanilang desisyon. Hindi nawawala ng kabuluhan yung ating ginawa. Hindi yun mawawala ng kabuluhan. Kasi kaya yung iba nalulungkot, wala kasing dumating eh. Hindi. Ginawa mo, tungkulin mo. Nangaral ka, hindi nakinig, hindi mo nakasalanan yun. Ang Diyos naman na nagliligtas, hindi naman tayo. Sinabi ko nung nakaraan yun, alam niyo, nagbago yung kanilang mga mukha. Tuloy lang tayo. Hindi naman tayo ayaw ko, ito din sinabi ko sa church, ayaw ko nang nakikipag-compete sa ibang simbahan. Tayo magaling, tayo mas madami. Nasisira lang yung espiritu natin.
Ay, kung ito lang ibinigay sa atin ng Panginoon, di ito lang, magpasalamat tayo sa Panginoon. O kung sila ay 5, 7, 10, nadagdag sa, purihin at may nadagdag sa langit. Eh, kung yan lang ang makakasira ng espiritu ninyo, huwag dyan kayo mag-focus. Tuloy. Kaya yung iba, ayoko na mag-invite. Wala naman dumadating. Sabi ko ngayon sa sarili kong experience, bago pa ako nakapunta ng simbahan, inabot ako ng 1 taon. Hindi ako sinukuan, Brad. Tapos may nangyari pang ganito. Di ini-invite mo. Hindi sumama sa'yo. Tapos nagulat na lang siya na ando nung 1 linggo, nung in-invite mo. May ganyan pa. Oh, anong ginagawa mo dito? Bisita ko ito eh. Bakit ito itala nito? Hindi ka ba natutuwang nagpunta na dito? May ganyan kayo dito? Meron din. Di nagagawa ng bisita? Diba? Ang makalagay na dumating na kung kanya bagay yan ay sa ay, meron ba talaga? Wala. Experience ko yun sa church namin. Nag-aagawan pa sila. Kasi sabi ko pa, pagbalik ko ha, may price kayong cake, ganyan. Ito pa, pastor, ang style ko ha. Itong style ko ha, share ko yung style ko. Bago ako malis, may Jesus Save Crusades. Pag nakapagdala kayo ng 7 bisita, 4 dyan first time, 3 returnee, 1 buong cake. Wow. Kaya sila, nagkukumahog sa pagkaano ng bisita eh. Meron doon, 2 na lang ang kulang, hindi pa dumating. Sabi ko, pagbalik nyo na lang, wala akong magagawa. Magandang motivation. Alam niyo yung kwan? Yung iba, hindi gumagalaw, kumilos bigla eh. Biglang kumilos dahil, mahal din yung cake ni pastor na yun. Sabi niya, magandang motivation. Napasipag tuloy yung mga joy na walang ginagawa. Na-alert ako bigla, joy. Baka may ma-offend dito joy na walang ginagawa. Kasi ang kadalasang dahilan ng mga joy, matanda na kami. Sorry. Umiidad na kami, nanghihina na kami. Yan lagi ang sabi nila. Hindi ganyan. Hanggat ang pananampalataya niyo buhay, hindi yan nagiging hadlang. Okay, tuloy tayo sa ating introduction. May 3 klase ng blessing. Bakit? Ano pa lang yan? Pahapyaw pa lang yun. May 3 klase ng blessing. Pakinggan niyo ito. Okay? Na meron tayo dito. Okay? Kaya ito, magkoconnect ito doon sa the price of being faithful. 3 kinds of blessings. Number 1 is this. What we call earthly blessings. Earthly blessings. This blessing is for all. Whether you are a Christian, a believer, or non-believers, lahat kayo sakop ng blessing. Araw, it's an earthly blessing. Diba? Rain, it's an earthly blessing. Ngayon, itong blessing na ito, magkakaroon to ng elimination round. Yung second blessing. Paliit ng paliit yan. So itong isang ito, for everyone. Kahit anong religion mo, anong lahi mo, as long as nabubuhay ka sa planet Earth, sama-sama kayo sa blessings na yan. Pati yung mga pollution, sagap nyo din yun. Sagap nyo din yun. Pare-parehas kayo dyan. Wala dyang Kristiyano o hindi Kristiyano. Ano? Number 2, yung tinatawag nating eternal blessing. Kalahati agad. Hindi nga lang kalahati. Mas mataas pa sa kalahati ang mababawas dyan eh. Yung eternal blessing, a blessing for the believers alone. So wala na dyan, labas na dyan ang mga hindi mananampalataya. Yung pangatlo, ititrim pa yun. Ititrim pa yun. So earthly, eternal, yung pangatlo, yung tinatawag nating exceptional blessings. Yung exceptional blessings are only for those who are faithful. Sa church, puro mga members dito, pero hindi lahat makaka-experience ng blessings na yon. So kung ang tanong ko ito, si Noah, out of those 3, anong klaseng blessing? Exceptional. Exceptional yun. Sila lang ang nakaranas ng kaligtasan na hindi naranasan ng iba. Maraming kumakatok doon sa labas, pero hindi sila makapasok-pasok. Hindi makapasok-pasok. Exclusive for them.
Kasi sila ay faithful. Kaya ganun din sa atin, sa church, huwag kang maiinggit kung bakit pinagpapala yung isa. Baka faithful yun. Nakita ko na yan sa amin. Wala siyang kinuwento ka. Nakita ko na yan sa amin. Dati wala kaming pianista. Nag-pray kami. Mabilis sumagot si Lord, nagkaroon. Tapos, yung pianista na yun, tinuruan niya yung iba. Kaya lang may nakikita ko minsan. Bakit parang hindi na siya natutuwa na natututo na yung iba? May ganyan. May ganun. Kasi minsan ang diablo sasabihin sa kanya, mawawala ka na dyan sa pwesto mo kasi may mas marunong na. Ang hindi naiintindihan ng iba, ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos din ang nag-aalis. Kahit sa trabaho ninyo, huwag kayong ma-insecure or matakot na bakit hindi ako ang i-promote. Be matured. Naisipin ninyo, ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos din ang nag-aalis. Sa mga diakono, walang competition din dapat. Walang ganun. Sa men, naku, kung naiinggit ka lang, i-assign kita sa isang lugar. Gusto mo, solo ka doon. Solohin mo lahat doon. Ikaw ang song leader, ikaw ang men, ikaw ang... Kala mo, alam niyo ba yung hinihingi niyo kung ano yan? Minsan kasi yung iba, position ang gusto. Position ang gusto. Totoo naman, kahit naman sa church at sa labas. Ewan ko ba't nga may gano'n. Nasa church na tayo, may gano'n pa rin eh. May gano'n pa rin puso. Eh, no? Kaya pag mali ang puso mo at hindi ka faithful, ito, pag faithful ka, huwag kang mamroblema sa ministry. Kung anong position mo, huwag mo problemahan yan. Huwag mo problemahan yan. Diyos ang bahala dyan. Magugulat ka na lang, ang dami mong hawak na ministry na pag tama ang puso. Pero pag mali ang puso mo, yung meron ka, aalisin pa ni Lord yun. Eh, totoo yun. Totoo yun. Pag mali ang puso, tagal ko rin sa pagpapaso mga kapatid. Ano? Kung sino pa yung magagaling at mali ang puso, yun talagang inuunang tinanggal ni Lord. I-reveal naman ng Panginoon yan sa pastor na itong puso, itong isang ito, itong nakaupo ito, mali ang puso nito. In the proper time, the Lord is going to reveal. Ito pa, yung mga preacher, no? Ito, mga preacher. Hindi ko kilala mga preacher dito. Huwag kayong may insecure kapag magaling yung isang preacher. Matawa nga kayo, may lumabas na magaling na preacher na ginagamit na preacher. Pero minsan, totoo ito, hindi to chismis. Lalo na kung binabanggit na pangalan. Pumapasok ang insecurity sa mga pastor. Lalo na pag may pumalakpak. Amen! Kaya kita nyo yung, naalala ko yung si Juan, tandaan nyo, si Saul at saka si David. Cheering squad lang ang nagpasama sa damdamin ni Saul, di ba ga? Cheering squad lang ng mga kababaihan. Baka yung mga joy nagkamay sa akin ay na-insecure na yung isa sa inyo dyan. Ganun, cheering squad lamang. Grabe yung impact. Grabe yung impact. Hindi yung cheering squad na dapat sisihin doon eh. Yung puso mo ang may mali. Kaya ka nagkagano. Kaya tinanggal ng Panginoon yung isa. Kaya dapat yung puso mo, kaisa ng Diyos, kaisa ng pastor, kaisa ng gawad. Pag ginawa mo ang tama, sabi nga kay Cain, kung ginawa mo ang tama, hindi ka baga naman pagpapalain, may mali ka kasi, may inisip kang mali, may tinanim kang mali, may ginawa kang mali, di ganyan talaga ang mangyayari sa iyo. Pero pag tama yan, wala kang dapat ikatakot. Kita nyo, isa pa, before I lay down the 3 points, kita nyo si Job, na wala na ang lahat sa kanya. Nanatili ang tamang puso, nanatiling naglilingkod sa Diyos, the price of being faithful. The price of being faithful. Ang iniwang pa yung nakakainis. Di ba? Yung kaibigan niya nakakainis, yung asawa niya mas nakakainis. Pero hindi siya bumitaw sa Diyos eh. Hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi siya nag-complain sa buhay. Hindi siya nag-complain sa kung anong mga bagay na nawala. Pero doble ang ibinalig sa kanya. Kahit yung itsura ng mga anak niya, connected sa pagpapala eh. Di ba? Sila daw yung pinakamagagandang, pati itsura idinamay. Biro niyo pati itsura idinamay.
Kaya kung gusto niyo ng magandang lahi, be faithful. Diba? Ay, kita niyo yung kalalim nung ano na yun. Kalalim nung pangyayari na yun. Hindi naman kasama pati yung itsura ng anak, idinamay. Natatawa kayo, pero hindi ako nagpapato, pero totoo yun. Pati ba naman itsura, isinama sa bilhin nyo yung level ng details ng blessing ng Panginoon ay malupit. Napaka-detailed eh. Kayo pag nagbabasa kayo ng Bible, bakit nga pati mukha? Kasi sila daw yung may pinakamagagandang kunin. Kaya yung pinapangalan ng iba, Jemima. Hanggang pangalan lang ang ganda. Diba? Kasi akala nila makakahawa. Sabihin sa puso, maganda na yun. Pero ganun ang Panginoon, pag faithful ka, naku, hindi ka magsisisi sa blessing. Eto, kinikwento ko na ngayon. Hindi pa ako nakakarating ng Uman. Nakikita pa lang nila yung mga post na, iba ang pinost ko ngayon kung makikita nyo, puro Bible study, hindi ako nag-post ng mga bundok na karami-rami. Wala yun. Ang pinost ko ngayon, makita nyo kung paano ang pastor nyo ginagamit sa pamamasyal. Hindi ako dito nagpunta para lang mamasyal. Ang kaligayahan ko, ang gusto ko ipakita sa kanila, mas masaya pala ang naglilingkod kaysa nagpapapicture lamang sa Eiffel Tower. Kung may Eiffel Tower, maganda na rin. Pero mas masaya pala, mas masaya. Hindi ko sinasabing hindi masaya kasi nagsaya ako doon sa Eiffel Tower at saka sa, mas masaya lang. Yun. Baka mamaya sabihin ni Pastor Ronel, hindi daw siya masaya. Hindi, mas masaya lang. Nadagdagan ang kasiyahan. Yun ang sinasabi ko, mga kapatid. So, ito ang number 1. Tanya, the first prize, gustong-gusto ko yung point number 1 na ito, na hindi nyo aakalain, kasama pala yun sa pagpapala ng Panginoon sa mga matuwid. Kaya, huwag nyo ipapairil yung konting tampo, titigil agad. May ganyan kaunting tampo, ayaw ko na. Kaunting traffic, ayaw ko nang manundo. Huwag kayo titigil yung mga nagluluto dyan sa kusina. Yun. Pagluto nyo pa rin kami mamaya. Nang itlog. Di ba? Tingnan nyo, number 1. Ready? Amen. 7 verse 1, all together. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Ikaw lang yung nakita kong matuwid sa panahon na ito, kaya kayo lang ang papasok, exclusive. Ano ang ibig sabihin nito? The price, this is what we call, kasi dito napaka-specific Ang sabi dito, for thee have I seen righteous before me. Ikaw lang yung nakita ko. Nakakaiba. Wala akong nakitang iba pa na mas higit sa iyo. Ikaw lang ang merong ganito. Hindi pinagbasihan ng Panginoon yung kanyang educational background. Hindi niya pinagbasihan yung kanyang wealth achievement. Hindi niya pinagbasihan. May something kang unique na compared sa iba. Kaya ikaw lang ang papasok. This is what we call the price of supremacy. I will expound this one. The price of supremacy. You're supreme above the rest. Sa mata ng Diyos, mas nakalalamang ka kumpara sa iba. Price of supremacy. Sa mata ng tao, mababa ka. It could be. Ang mata ng tao, pag sinabing pastor, ano ito, kumpara sa ibang mga naglilingkod, iba ito, minamaliit ang pastor. May nagtanong sa akin, ito, controversial to. Recorded pa naman. So napasingit sa kwad. Ito may matatamaan ito baka tayo madali. Pero iingatan natin. Sabi nila, pastor, di ba pastor ka na? Pwede ka pa bang tumakbo sa politika? Sabi ko, sa Bible school, itinuro sa akin, ang pagpapastor is the highest calling. Amen. Kung ito na yung highest, ba't pupunta pa ako sa lower?
Ano? Are you the highest calling eh? Turo yan sa Bible school, the highest calling. Hindi ko makakalimutan yun. At kahit hindi ituro sa Bible school yun, totoo naman talaga yung principle na yun. Ang paglilingkod sa Diyos, ang pinakamataas, bakit ako mapunta sa baba? Hindi ko sinasabing hindi kalooban ng Panginoon o masama. Kaya lang, kung ito na yung, logically, kung siya yung highest, bakit ako pupunta pa sa baba? Dito na ako. Ipo-focus ko na lang yung sarili ko dito sa paglilingkod. Abala na nga ako sa pagbabible study. Dadagdagan ko pa ng politika. Nakuhanin niyo. So sa mata ng tao, katulad yan, makikita niyo, meron akong kaunting ads. Yun ay ginagamit ko hindi para magpasikat, para makakuha ng pamasahe lang. Yun ang purpose nun. Para sa akin, hindi yung pag-aartista, ang mas, hindi pag sinabi mong, huy, ang dami pastor na pinost ko yung last na kwan, huy, artist na si pastor, oh, sikat na. Hindi yun ang magpapabango sa akin. Kasi pag sinabi, huy, sikat ka na, ibang level ka. Ikaw yung pastor na nag-aartista. Para bang ang ganda ng image sa iyo pag ikaw ay nasa social media or something like this. Ang hindi nila naiintindi, yan ang mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, iba yun eh. Pag ikaw ay nakapagdadala ng kaluluwa, ang supreme ka. Amen. Supreme ka. Kahit walang bumabati sa iyo dyan at pumapalakpak sa iyo dyan, pag ikaw nakapagdadala ng kaluluwa na hindi mo isinisigaw, you're supreme. Panatilihin mo yung pagiging matuwid at tama ang puso mo, you're supreme. O, kita nyo, bigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. Yung papalit kay Saul, sabi ni Panginoon, sabi kay Samuel, punta ka doon sa bahay ni Jess. Andon, yung susunod, magtataka ka, bakit hindi pa diniretso ng Panginoon kay Samuel kung sino yon? Bakit pinag-research pa niya pinahanapan pa si Samuel kung sino kaya dito? Sino kaya dito? Bakit hindi pa sinabi ng Panginoon yung bunso? Eh di nang hula pa itong si Kwan. Makikita mo yung pagkatao ni Kwan eh. Ni Samuel. Ang pinili agad niya yung isa eh. Ay, ito, maganda ito, matipuno ito. O, yung eldest, kamukha ni Pastor Rick to. Ito. Nagkamali eh. Makikita mo doon, sa paningin ng tao, iba. Iba talaga tayo pipili. Ang judgment natin, based sa labas eh. Akala mo, yun ang supreme. Eh, iba pala ang tinitingnan ng Diyos, puso eh. Yun ang supreme sa akin, sabi ng Diyos. Ang tao ang hilig tumingin sa panlabas, pero ang Diyos tumitingin sa puso. Kaya yung isa na yun, supreme yun. Kaya kung feeling mo, nai-insecure ka na, ito may mga taong matampuhin, ang daling magtampo, lalo ng mga, ako hindi naniniwala, ito ang sinasabi, pagka daw nagiging joy, madaling magtampo. Oh, pag nag-jojoy na Sama naman eh. Pagka daw tumatanda, mas madaling magtampo. Sabi ko, parang ayaw kong tanggapin yung paniniwalang iyon. Na, kasi sa pamilya namin, ang nag-aaway, yung mga matatanda. Oh, yung mga matatanda, yung kaunting puna lang. Pag uuwi ako ito, sa family, uuwi ako, di may mga dalang pasalubong. Dayo ang pasalubong ko. Pwede ka pong mamaya na. Hindi pa ako nakakaupo eh. Yung, magtatampo na yun. Aalis na yun. Hindi na yun. Wala, nagtampo na yung tiyakin. Wala na. Sabi ko, bakit kung kailan tumatanda? Saka nagtatampo. Ngayon ang isip ko, ayoko nang tumanda. Bakit nagiging matampuhin ito? Tingin ko, hindi yung pagtanda ang problema eh. Ang problema ay yung maturity mo. Kung kailan ka nga di may kasabihan tayo, kung kailan ka tumanda, dapat nung ka tumino. Eh bakit tumatandang paurong? Nakuha ninyo, may problema ka sa pag-intindi ng mga bagay-bagay. Kasi kung ganun pala, kawawa naman tumanda ang mga anak ng Diyos, kung ganun din naman pala mga kapatid. Di ba nakukuha nyo yung ibig kong sabihin, mga So, hindi ka nagiging supreme. Oh, ito, kung bakit ko isiningit yun, ganito. Huwag kayong basta-basta mai-insecure. Pagka kayo na-insecure, na parang sikain, may ginagawa kayong mali.
may ginagawa kayong mali pag kayo ay nai-insecure. Minsan, inoobserbahan ko din yung mga member ko kung nai-insecure sila sa ibang mga churches. Wag na wag kayong mai-insecure. Kung dumadami sila, praise the Lord, sa langit pa rin naman yun. Oo, ganun yun mga kapatid. Kaya doon sa first point, may sub 3 points pa yan eh. Oo. Anong klaseng supremacy pa yan, pastor? Oo. Number 1 is this. Tinan nga, sub point yan ha. May 3 sub point pa yan dito. The price of supremacy. Ang specialty ng mga mananampalataya ito, saan sila supreme? They are intellectually supreme. Bakit ko sinabing intellectually supreme ang mga faithful? Intellectually supreme, ha? Alam niyo kung bakit intellectually supreme? May mga bagay, listen, may mga bagay na sa inyo lang i-reveal ng Panginoon at hindi sa iba. Sino lang at ang pamilya niya ang nakakaalam na babaha at uulan. At sila lang ang naniniwalang uulan talaga. Bagamat sinabi na ni Moses at nangaral na siyang, ay, babaha magsisina kayo. Walang nakakaintindi. Pero ang mga tapat, sila lang ang makakaintindi ng mga lihim ng Diyos. Kuha nyo, intellectually supreme. Pag sila nakarinig ng salita ng Diyos, malalim silang umintindi. Yung iba, ang hirap nilang intindihin ang plano ng Diyos. May mga tao nga, ha? May mga tao, ha? Pag lumalapit sa akin, hangin ng counseling. Hindi nila ma-absorb yung kalooban ng Diyos. Yung mga faithful, ang basihan ng kanilang decision is the will of God, the word of God. Pero yung iba, alam ng mali. Doon pa rin papanig. They are not intellectually supreme. May mga mananampalatayang ang daling maloko. Maskam. Lipat agad. May ganong kaso. Chismis agad. Tigil agad. Aba, hindi mo ba naintindihan na pag tumigil ka sa ministry, ikaw ang lugi? Ikaw ang lugi, naisip mo yun. Intellectually supreme. Alam na alam mo na ako ang lugi dito pag ako nawala sa fellowship. Ako ang lugi. Magtapo-tapo ka, mag-isa ka dyan sulok. Mag-iinat, meron kami, alam mo yung, meron pang pahabol ba? Yung nagpapahabol. Wala ba? Yung nagpapahabol pa, yung sinasadya niyang, sinasadya talaga niyan. Ako ito, papakilala ko siya para makilala niyo ko, ha? Ako ang pastor niyo, halimbawa lang. Ako magiging pastor ninyo, ito ang ugali ko. Pag ikaw, sorry for the term, yung medyo nagpapahabol, lalong hindi kita hahabulin. Yung alam kong, sa totoo lang, pastor, di ba tandaan niyo yung preach kong may nangungutang ng text? yung kalakita, pastor, bago ako tumayo dyan, nagdrama. Sabihin mo na kung ayaw mo, kung ano, lalong hindi kita re-replyan. The more, itong ugali ko, the more mo akong kinukulit, the more kitang hindi papansinin. Alam niyo, yun ang ugali ko, ha? Sorry kung may pero yun ang ugali ko. Kasi dapat marunong kong mag-control at magtempi ng iyong sarili. Biruin mong, intellectually supreme, ha? Lalo kang nangungulit, hindi mo pa iniisip na lalo kitang hindi pa utangin? Hindi sila intellectually supreme. Alam niyo, ang bagal ng process, ang slow. Magsasara na yung arko, namamasyal pa rin. Alam niyo, kaya buti nila yung kasama kong dalawa. Malapit nang magsara yung train, wala siyang pakialam sa tuhod niya. Intellectually, supreme. Talagang paspas kasi kahit yung kasama ko ay paspas, si pastor magsasara na. Intellectually supreme.
totoo, may isang verse sa Bible, hindi ko na nga lang kinukut eh, ibinibigay ng Panginoon ang mga sekreto sa mga matutuwid. Hindi totoo naman eh. Kanino ibinibigay ang mga prophecy? Sa mga apostles, sa mga faithful. Wala kayong nabalitang si Judas ang nakakaalam ng lahat ng sekreto. Itanong mo sa mga marites. Wala sa kanila yun. Yes, the secret of the Lord is with the righteous. And the secret of the Lord is with the righteous. Kaya kung gusto mong alamin ang mga sekreto, tingnan nyo, ito pang isa ha, kung malalim ha, may mga mananampalataya na gifted sa tinatawag na discernment. And that's part of the price of supremacy, intellectual. Yung nakakaroon, tingnan nyo si Peter. Pagdating kay Ananias and Sapphira, di ba? Paano nalaman ni Pedro na nangungupit ang dalawa dito? Ay, totoo naman. O, kita nyo, i-reveal ng Panginoon. Ganon yun. Totoo yun. Minsan, mga paso, nakakaramdam bigla, may something ka. I had an experience before, long time, like 10 years ago. Tinawag ko yung isang kapatid, punta ka dito. Tinawag ko sa labas. Meron kang tinatago. Direct forward ako, pastor. Meron kang tinatago. Pinagpe-pray kita, the devil is behind you. Ramdam ko yun eh. Alam niyo, biglang umiyak. Bigla siyang umiyak. Pastor, paano mo nalaman? Ako lang ang nakakaalam nito. I can discern. Sabi, kahit minsan sa mata, madalas akong tumingin sa mata eh. Diyan ko nararamdaman yung, lalo yung hindi yung straight ang tingin. Oh, yung biglang gaganyan. Hindi naman ako nagpapatawa. Kayo naman. Hindi totoo yung biglang gumaganyan. Yung, sabi ko, bakit bigla itong yumuko na gano'n? At saka minsan yung talas ng mata mo, lalo sa preaching, nag-iba ang talas ng mata mo, may tinatago ka. O, hindi totoo yung mga kapatid. Kaya nung tinawag ko siya, iyak siya ng iyak. Tapos sabi, ano yung iniiyak mo yan? Meron po akong lalaki na ganito. Ay siya, hindi po alam ng aking asawa. Ay siya, alam niyo yung mga kapatid. Kaya sabi ko sa kanya, magsisi ka, iwanan mo yan, huwag mo yan gawin. Ang ikinagugulat niya, paano ko nalaman? Discernment yun. May isa pa akong kwento sa inyo. Part of this thing. Nakahiga ako sa 11 o'clock ng gabi. Dati may mga nakatira sa amin sa church na mga member. Hindi pa nauwi yung isa. Ako yung may nararamdamang kakaiba dito. Parang nireveal sa akin ni Lord kung nasaan sila. Pero hindi ko alam kung nasaan. 11:30 ng gabi, bumangon ako. Pumunta ako doon sa bahay ng isang member. Andito itong mga ito. Ngayon, kumakatok ako sa pinto. Atras. Ay, may people yun. Nakikita nila ako nandun sa labas. 2. 3. 4. Isa na lang. Pag ako hindi mo pinagbuksan, totoo ito, pastor, iba ang magbubukas ng pinto dito. Kasi nag-iinuman eh. Bawal sa ate, bilang mananampalaya. Nagchichismisan na rin siguro. Ako pinag-uusapan, ganyan. Totoo, seryoso ako doon. Sabi ko, iba ang magbubukas dito. Nung kinabukasan, ito yung sinisingit ko kasi intellectually supreme. Paano ko nalamang naandun sila? Wala naman nagsabi sa akin. Yung pala, nagpe-fellowship na sila sa loob. Pagdating ko, sabay labas nila. So, naiwan na lang yung natitira doon. Ngayon, pagkato ko na, kinabukasan bumalik, andito ako kagabi. Ba't di niyo ako pinagbuksan ng pinto? Opo, pastor, kita namin kayo doon sa labas. May people eh. Nandun na pala ako sa labas. Hindi mo pa ako pinagbubuksan. Ang sagot nila, ito, napakasimple. Kapag wala po, pastor, appointment. Wow! Kailangan ng appointment nito? Malupit, walang appointment. Ay, hindi po namin pinagbubuksan ng pinto. Ganun baga? Ay, di kailangan pala namin ang appointment sa susunod. Nagkatotoo yung sinabi ko, na iba ang magbubukas. After 2 months, may discernment ako. May isa pang member na faithful doon. Parang Noah din, parang Sodom and Gomorrah, umalis ka dyan. May nadidiscern akong hindi maganda na mangyayari sa bahay niya, umalis ka na dyan. Umalis. Pagkaalis niya, ni-raid ng pulis.
Ni-raid ng pulis. At lahat pala ng nakatira doon na hindi ko alam, illegal. Alam nyo nung hinuli yung member ko na yun? Member ko na hinuli ng pulis. Nakaposas, ano? Dinalaw ko yun sa kulungan. Alam nyo kung sino ang una niyang naalala? Ako. Ang sabi niya, totoo pala yung tinuturo ng pastor. Do not touch the anointed. So while kasi yung isang member na yun, ngayon nagtataka na naman sila. Sino ang nagsusumbong sa akin at ang nalalaman ko lahat? Nadidiscern namin, kapag guided ng Holy Spirit ang isang tao, nadidiscern if there's something wrong with you. That is true. Intellectually, supreme. Isa pa, tingnan niyo ito. Pangalawa. They are not intellectually supreme, but ayun pala. But they are inspirationally supreme. Alam niyo yung inspirationally supreme? Hindi sila madaling ma-discourage. They are always inspired. Inspirationally supreme. Do you remember Paul and Silas when they were in prison? They were singing despite they were beaten, despite that they were threatened. Ganyan po ang matuwid. Tuloy ang awit. Wala akong pakialam sa mga naninira sa akin. Ako'y aawit sa Diyos. Kanina gusto ko ngang umawit eh. Kaso ang dami ng umawit. Sabi ko, sa inyo na nga lang yun. Ako na lang magpipreach. Pero yung mga member, hindi lang nabigyan ng certificate o ng recognition. Sumasama na yung loob. Nawawala agad yung joy. Nadidisturb agad. Kita nyo yung mga tao na pag namamasyal, ang kanilang joy ay yung nakarating ako sa ganito. Nakapunta ako sa ganyan. Okay, maganda yun. Pero kung iyong itataas ng konting level yung sayo mo na, yung bang ang pagbabalita mo ay, nakarating po ko ng Vicentia. 5 ang professions of faith. Hindi yung 5 po yung gate na napasukan ko at castle. Doon ka mas nakatikim ako din ng pasta na ganito kataba at ganito kasarap at ganito. Hindi, ang kwento mo ngayon, ang sarap ng mga nangyari doon. Gabi-gabi kami kapag ganyan ang iyong kasiyahan, ganyan ang kwento mo, hindi yung pagpupunta ka ng church, bakit naman ganun yung asawa ng pastor? Bakit naman ganun yung nagluluto doon? Bakit naman ganun yung lahat naman, binilang mo yung, puro ka-comment, puro ka, nakakasira ng espiritu. Right. Hindi, which is true, di ba? Ang haba naman niya, last night na nga niya. Alam ko, gutom na kayo. But I am inspirationally supreme. Kung hindi kayo, wala akong pakialam sa inyo, basta ako'y tuloy. Di ba? O, nasa na nagsasabi ng 3 AM dyan, hanggang mamaya tayo. Pipreaching na lang tayo. Inspirational. Alam mo yung tuwang-tuwa kang umaawit sa Panginoon, nagpupuri ka sa Panginoon na hindi naintindihan na iba na napagod ka ng mag-practice, pagod ka ng inspirational supreme ka. Kaya yung nanay ko, hindi niya naintindihan bakit maghapon ka sa simbahan, hindi ka napapagod. Iba kasi yung damdami ko. Doon ako pinagpala ng Diyos. Yung maintindihan ko na ang saya ko, hindi lang sa trabaho. Yung may schedule ka pa ng Sunday, i-off mo yun kasi ang saya-saya sa church. Ang saya-saya kaya. Babalik ka ba kung hindi masaya dito? And the last, point number 1 lang yun. Intellectually supreme. Inspirationally supreme. Yung pangatlo, intimately supreme. Ang lalim ng relationship mo sa Diyos. Lalim.
Yun na nga lang, Kwan, ibigay, ito niya, yung malaman mo na lang yung sekreto ng Diyos, enough na eh, yung intimate pa kaya. Yung ramdam mo, ito ha, pag sinabi natin intimately supreme, yung ramdam mo na hindi ka pinababayaan ng Diyos, that's too intimate. Hindi mo naman nakikita ang Diyos. Di ba? Hindi mo nakikita ang Diyos. Pero ramdam mo na sa gitna ng iyong problema, yung kasama mo siya. Kaya nga kahit nag-iisa ako, sanay na ako mag-isa eh. Nag-iisa ako, hindi ako nag-i-emote na, kawawa naman ako. Hindi naman ako sinamahan ng men ko na ano eh. Hindi mo lang ako sinamahan ng may kotse. Yung iba, magpe-play pa sa thoughts nila. Sila nga may sasakyan. Sila nga may ganito. Sila nga may ganyan. Eh, pag inalaw mo yung thoughts na yun, sasama ang damdamin mo. Pagka ganun ka, you are not intellectually. Pag intellectually supreme ka, pili mo ang mga bagay na pumapasok sa isip mo. Pag intellectually supreme ka, lahat na makakasama sa iyo, hindi mo iniisip. Tama mali? Anong tawag doon sa isang taong alam niyang makakasama sa kanya, doon pa rin siya nagdwell-dwell. You are not intellectually supreme. Bumabalik na naman tayo sa number 1. Alala ko lang yun eh. Ay, alam mo nang diyan ka malulungkot. Diyan ka sasama ng loob. Diyan ka magiging bitter. Diyan ugat ang bitterness. Eh, ba't yun din iisipin mo? Di ba ka? Yan ang magiging dahilan kung bakit hindi ka magiging close doon sa iba. Wala namang perfecto dito. Bakit kami mga pastor, halimbawa? No. May mga bagay kaming hindi gusto sa isa sa inyo. Pero hindi kami lalayo. Pero kayo, hindi nyo lang magusto. Pagka welcome song, iiwas ka na dito, pupunta ka na doon sa kabila, ayaw mo ng katabi, ayaw mo ng kagrupo, ayaw mo ng ang babaw mo naman. Di man na totoo. Ikwento mo nga sa akin. Ano yun? Di ba ka? Intimately supreme. Kaya nga pinaramdam na ng Panginoon kay Joshua, di ba? Remember last week? As I was with Moses, I will be with you. Ang hirap namang maglingkod sa Diyos na ramdam mong pinababayaan ka ng Diyos. Alam nyo, kahit yung nagpupukpok, minsan nasira yung hagdanan namin sa church eh. Eh di tumawag ako ng Pakistani. Ito nyo, intellectually supreme. Habang nagaganyan yung Pakistani, bigla kong na-realize na, abay ang Diyos, nagpadala ng unbeliever din eh, para kumpulihin yung hagdanan namin. Nakita ko pa rin yung Diyos na kumikilos na sa kanya. Sabi ko, Lord, thank you. Ayaw mong masira yung hagdanan namin, kaya nagpadala ka na sa amin ng ganito. Yung maintindihan mo na, alam mo ba, ito, katulad yan. Kahit yung maliliit na bigay sa akin, kahit yung tinapay, puto, kahit yung naglaga ng itlog, halimbawa lang. Hindi, totoo yun. Kahit yung mga ganung bagay, nare-recognize ko na, inihanda ito ng Diyos para ako ay alagaan. Kahit yung nag-abot ng plato, kahit yung nagmaneho sa akin, yung nagpakain sa akin sa Starbucks. Hindi, totoo. Yung nagbigay ng mantika o kung ano man, ketso, kung ano pa man yan, na hanggang mapuno yung kwan, ang sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan. Ready na ang spaghetti mo. Kompleto eh. Hanggang nagpunta ko ng Vicenza, wala pa ang Roma. Ako pa ba makakaramdam na nagkukulang ang Diyos sa akin? Hindi. Intimately, gagamit siya ng tao para maging kaklose natin. Intimately supreme. That's number 1. May dalawa pa. Amen. Totoo ba yan? Pangalawa. Verse 15 and 16. Sabay-sabay tayo lahat. And they went into Noah, into the ark. 2 and 2 of all flesh were in the breath of life. And they that went in, male and female, of all flesh, as God. And the Lord shut him in. Ano sa palagay niyo yung pangalawa? Ang keyword dyan, sino ang nagsara ng pinto? The Lord shut him in. Alam niyo kung bakit si Lord ang nagsara na yan?
Kasi yung number 2, number 1 is the price of supremacy. The second price of faithful is the price of security. Secured ka. Ingat na ingat ka ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Ang ganda kaya ng message na yun, yung iingatan ka ng Diyos. Iingatan ka niya. Alam niyo kung saan ka iingatan? You are emotionally secured. Kaya nga may Holy Spirit eh. You are emotionally secure that God is not going to allow you to be easily discouraged or offended. Kaya nga nung gumawa ng mali, tingnan nyo ha, nung gumawa ng mali si King Saul, ang dali na niya ngayon ma-disturb. Di ba kaya pinapatawag pa niya si David just to play the di ba? The harp kasi he is emotionally disturbed. Ganyan ang nangyayari sa mga unfaithful. Lalo na ito wala akong pinatatamaan pero may tatamaan. Pansinin niyo, yung mga hindi faithful sa giving, sila ang madalas ma-offend. Di niyo napansin? Sila yung madaling ma-offend. Sila yung madaming sinasabi. Yan ang reward nyo. Hindi totoo yun. At kung sino yung giver, sila naman yung tahimik. Sila yung mapaya. Sila na ngayon ang tataka ka. Look at the logic, di ba? Or the irony. Ikaw na ngayon nagbigay. Ikaw yung hindi nagbigay. Eh di dapat ikaw sa mama ng loob kasi ito ang nabawasan. Eh bakit ikaw ang hindi nagbigay? Ikaw yung ang dami mong comment. Ang dami mong comment. Aatakihin mo pa yung teaching ng tithes ba, unbiblical, ganito, ganyan. Kaya pag sa church namin, na medyo tagilid pagdating sa giving, alam nyo, binibilangan ko na ng araw yun. Ay, di totoo yun! Ito'y mawawala sa church. Mawawala ito sa church. Hindi pa nga ako nagtuturo ng giving, for example. Mabanggit mo lang yung offering, nananamlay na ang mata. They are not emotionally secure. May nakita lang mas magaling, disturb na. They are not emotionally secure. Ang dami ko nang nakitang ganyan, mga kapatid. Kaya kung tama ang puso mo at matuwid, He'll give you peace. Peace. Ang sarap na naglilingkod sa Panginoon na hindi ka na i-stress o hindi ka na... Ang sarap ng ganun. Kaya pagdating sa ministry, dapat palaging tama yung ginagawa natin dahil pag mali yan, talagang magugulo ka. Magugulo ka. You're emotionally secured. Iniingatan ng Diyos na pag mabahiran ba ng... Ang dami kayong beses na binilig dyan ng Panginoon na don't be bitter. Pati ba naman yung post sa social media, apektado ka? Uy, may ganyan. Pati yung post sa social media, apektado. Ang babaw na. Yung dami ng ibang simbahan, apektado ka. Uy, may ganyan. Yung dami ng ibang simbahan, apektado yan. Uy, nakapunta na siya sa Paris, oh. Nakapunta na siya sa ganito. Nangiinggit ba ito o ano? Hindi naman ako nangiinggit. Di mag-ipon ka din at mamasyal ka din. Ganun lang naman kasimple yun. Wala namang magagawa yung inggit mo na ganun. Kaya nga ako hindi na nagpo-propose ng mga lugar. Pinopropose ko na, dito sa gawa ito. Pag ikaw na insecure ka pa halimbawa, may problema ka na talaga sa puso mo. At ako'y naniniwala mga kapatid na kapag may panawagan ka at doon ka tinawag, gusto mo pa lang gano'n, di mag-pray ka. Malay mo, doon ka naman sa Iran, sa Iraq, sa Russia. Dami pa doon. Dami pa dyan dami pa dyan pwedeng puntahan mga kapatid pinaproblema mo ang di ba? Emotionally secured. Ito yung pangalawa pa. Sabi pa dito, not only emotionally secured, but effectively secured. Effectively.
Ang Diyos ang nagsara kasi kung ang tao ang nagsara ng arko, baka pwede pang mahugot o mabuksan ba. It is effectively secured. Talagang iingatan kahit yung sasakyan mo. Yung sasakyan mo, iingatan talaga ng Diyos yan. Na yan ay, pastor, huwag ka muna umuwi kasi may ganyan pa, may ano pa, ganyan. Kapag talagang plano ng Panginoon na makarating ka dito, may plano din ng Diyos na makabalik ka ng ligtas. Hindi ba ga? Kasi gagamitin ka eh. Kita ninyo, kahit kinain na ng pating si Jonah. Kinain na ng pating yun eh. Pero hindi inalaw ng Lord na ma-digest siya doon sa loob. Effectively, secured. Hindi pa ako tapos dyan. Hindi siya inilabas din siya ng Panginoon eh. Halimbawa pa, hindi niya ba napansin niya, talala yung kay Paul? Sabi ni Paul doon sa kapitan, huwag tayong mag-sail kasi may bagyo. Nakaiwas ba sa disgrasya? Di ba? Hindi naman. Di ba? Hindi. Lumubog pa rin ang barko. Pero ang plano ng Panginoon ay makarating ka ng Roma. Kahit na lumubog, nagmatigas ng ulo yung kapitan, but still, it was proven that they were effectively secure. Kasi hindi pa rin tapos ang plano ng Panginoon. Ganun yun. Magkagulo-gulo man dyan yan. Di ba nakakalungkot isipin na maraming magbabawas ng kwan? Magbabawas ng trabaho dahil sa hotel ka. Kung nasa sa hotel ako, di may malulungkot ka. Kung mababaw ang iyong pananampalataya, babalutan ka na agad ng takot. Kapag may takot ka na, nasa na yung emotional security mo? Nasa na yung tinatawag na effective security mo? Alam nyo, nung nag-apply ako sa Oman, isa ang interview ko noon. Para lang ako makakaroon ng trabaho sa Oman. Nag-iisang yon, yung pa yung ipinasa ko. Sabi ko, ganun pala ang Panginoon. Kapag may inihanda talaga sa iyo, secured na secured ka. At talagang sa iyo mapupunta yan. May naalala pa akong itinuro sa akin ng Diyos bago ako magpastor. Nung nasa Dubai kami, it was a crisis. Tandaan niyo yung 2007? Nagtanggalan, di ba? Ako na lang yung naiwan sa batch namin. Iniinggit ako ng mga na-terminate. Kasi yung na-terminate, nakalipat sa ibang bangko, ang taas ng sahod. Mas mataas pa sa akin. Nainggan niya ako. Sabi ko pa naman pambihira, yung na-terminate, natanggap. Di lalo na ako matatanggap kasi ako ay hindi terminated. Yan ang aking assumption eh. Mas lalo ako matatanggap kasi ako hindi terminated. Alam niyo ang nangyari? Nag-apply ako, ang yabang ko, no? Sabi ko, 2 linggo na hindi pa natawag. Wala pa. Yung pala, ang plano ng Diyos, hindi ako mag-i-stay sa Dubai. Pupunta pala ako ng Oman. I'm very qualified for that position dun sa bangko. May ganun palang experience na kahit anong galing mo, kung hindi talaga para sa iyo, hindi talaga para sa iyo. Nasaktan ako doon, sabi ko, pambihira. Tapos iingitin ka pa, ang laki-laki ng kanilang incentive, ganyan. Yung pala ang plano ng Diyos sa akin, hindi ka dyan. Kasi pag nag-enjoy ka dyan, hindi ka pupunta ng Oman. So ganun pala yung kwan, isinara ng Diyos yun. Sumama ang loob ko talaga. Nagyabang ako doon eh. Tapos sa resume ko pa, top 2 outstanding performer in the UAE. Naku, nilagay ko pa talaga yun. Tapos insulto sa akin, hindi ako tinanggap. Tapos yung tinerminate na hindi productive, sila ang hinire. Hindi totoo yun ha. Minsan yung yabang natin, akala mo. Kaya makikita mo, may Diyos na kumikilos eh. May Diyos na kumikilos dun eh. Kaya nung ma-realize ko, mas maganda pala yung plano ng Panginoon, Oman, mag-start ng gawain dun. Ganun pala yun. So, ngayon, 25 days. 25 days ako naghahanap ng trabaho. Nakakita ko ng trabaho on the 24th day. And the next day, magpapaalam na ako. Sabi ng nagbabible study na ako dun eh. Ikaw, Richard, na nagturo sa amin na i-claim mo na yan! Kasi tinuturo ko yung eternal life, claim mo eh. Sa'yo yan! Tutulungan ka namin sa mission work. Tapos nagda-doubt pa ako, paano iisa yun? Paano kung hindi pa ako matanggap? Paano kung ganyan? Hindi para sa'yo yan. Doon ko na-realize, nung ma-hired na ako, sabi ko, Lord, tinuruan mo ako. Kung para sa akin ang isang bagay, akin to. And that spot, out of 255 applicants, I was hired. Sabi ko, para talaga ito sa akin. The position was effectively secure.
And during at work din, at the same company, yun yung kinikwento ko sa inyo, na may nagbabalak akong patalsikin doon. Yung naalala nyo nun? And it was effectively, again, secured. Look at Joseph, the dreamer. He became the governor, and no one can steal that position on him. It was effectively secured. And lastly, for number 2, it's not only, ano nga yan sa? Emotionally secured, effectively secured. Alam yung maganda dito, you are entirely secured. All of your families, all that are inside the ark are secured. Damay pati lang, pamilya mo sa security. Ang ganda nun. Damay lahat yun. Tanyo si Job, damay lahat. Pero pag nagkamali, katulad ng David, nahati din. Ganon din yung nangyayari. Kaya, ang sarap ng maraming righteous at faithful sa church, damay-damay sa blessing. Pero pagka naging unfaithful, damay-damay din sa sumpa. O, totoo naman yun. Damay-damay din sa sumpa. Kaya yung mga mahal ko sa buhay talagang pinapangaralan, huwag kayo, madadamay din ako sa problema ninyo. Isang tawag lang, padala ka ng pera, padala ka ng ganito. Bakit? Sa totoo lang naman kung bakit kulang yung iba sa pera, unfaithful ka eh. Ito pa, yung mga hindi faithful sa giving, sila lang yung madalas kinukulang. Kaya nga hindi nagbibigay, feeling nila, kinukulang. Kasi yung pinagpapala ka, magbibigay ka naman talaga. Kasi iniisip ng iba, malaking kabawasan ito ah. Hindi, subukan nyo muna ang Diyos bago ka mag-react. Subukan mo muna. Hindi mo pa nga nasusubukan eh. Subukan mo muna. Subukan mo. Hindi mo pa nga nasusubukan. At yung pagsubok na yun, dapat tama yung pagsubok. Yung pagsunubok mong masaya ka talaga. Hindi yung, sige nga, testingin ko nga. Yan ha, nagbigay na ako. Pinatak mo. Pinatak mo lang din eh. Parang kang tumaya. Ano yun? Sugal? Parang kang tumaya dun sa... Parang itinaya mo lang dun yung, yung giving mo. Hindi ganun yun eh. Babalik pa rin yan sa'yo eh. Alam ng Diyos ko ba? Subukan mong itama mo puso mo. Makikita mong hindi ka magkukulang. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi mga kapatid, we are not teaching here prosperity gospel. But you will never ever feel na nagkukulang ka. Ranas ko yan. Mahirap magturo ng hindi ko ranas. Lastly. Amen? O last na ha? Hindi na. Tama na yung last. Pagod na ako eh. Sabi ko, nakapagod din na. Ito, hulaan niyo yung huli. Hulaan niyo yung huli ha? May prize. Maliban doon sa nakakita ng outline. Kung sino man yan. Verse 23 and 27. Same. Sige nga, hulaan nyo. Pagkakataon nyo na. And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man and cattle and the creeping things, and the fowl of the heaven, and they were destroyed from the earth. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark, and the waters prevailed upon the earth 150 days. Keyword dito, para mahulaan yung third point, is yung, and Noah only remained alive. Hindi, pakinggan nyo yung rhyme. The price of, number 1? Supremacy. Pangalawa ay the price of, S din ito na nagtatapos din sa Y. Hala, edi security yun. Ang price, isang slice ng cake pagbalik ko. Yung pa rin, wala pa rin nakakakuha nun eh. The price of what? Keyword, and Noah only remained alive. They are the only one. The price of sanctity. Sabi ko na.
Sanctity means they were set apart. Ibinukod ng Diyos sa karamihan at sila lang ang naiwan na buhay. They were set apart in 3 ways. O, makikita niyo ito ha. They were set apart from danger. Kapag ikaw'y matuwid, ihiwalay ka ng Diyos sa panganib. Hindi nyo baga alam pagka unrighteous ka, malapit ka sa tukso, malapit ka din sa mga problema? Hindi nyo napansin yan, yung mga mag-iinom, magsusugal, chismosa, malapit kayo sa away. Hindi nyo napansin? Magnanakaw, kung ano pa man, mapanglang scammers, ilalapit ka sa ano talaga. Pag ikaw matuwid, ilalayo ka dyan. Yung mga kabataan dyan, mahilig bumarkada, mahilig sa mga worldly music, nalalapit ka sa problema. Pag ikaw ay matuwid, ilalayo ka sa mga taong kakaibang espiritu, pastor. Kahit sa kapwa manggagawa na ibang espiritu, ilalayo ka. Hindi, sasabi ko yan sa inyo. Hindi kayo hahaluan ng Diyos na mga mananampalatayang ibang espiritu. Aalisin ng Diyos dito yun. Hindi totoo yun. Kasi in church na ito, i-preserve ko ito kasi ito matutuwid ito mga ito. Ayokong mahaluan ito ng maling mga kwan. Kasi pag nahaluan kayo, masisira kayo eh. Ay matutuwid kayo, hahaya kayo ng Diyos ma-divide? Hindi. Kaya magtataka kayo kahit mga baptist hindi magkaka-fellowship. Bakit? Hindi naman lahat ng baptist isang espiritu. Totoo yun. Magpapadala ang Diyos dito na kaisa ninyo sa espiritu. Amen. Praise God. Agree or no? Set apart. Set apart. Pati yung mga kaibigan nyo, may mga tatanggalin ang Diyos dyan. May tatanggalin ng Diyos dyan, may aalisin. Kasi makakasama yan, makaka-influence sa iyo. Yung meron ka ng kaibigan na joy na maganda ang espiritu, blessing yun. Di ba, nanay? Rich. Si nanay talagang gising na gising, oh. Oh, gising na gising. Nakakatuwa ang mga ninyo dito. So far, wala pa ako nakikitang natutulog dito. Ako yung nagtataka. Nakadroga ba kayong lahat? Bakit kayo gising na gising? Samantalang ibang pinupuntahan ko, napwesto pa yun. Naganyan pa yun. Naganyan pa yun. Parang sa trend lang, naganyan pa yun. Napwesto pa yun. Sabi ko, ito yung nagpe-prepare na ito sa flight niya. Nagpe-prepare na ito sa flight niya. Ang bihira. Kayong lahat, gising na gising dito. Talagang parang kayo hindi napagod sa mga trabaho ninyo. You are emotionally supreme. Grabe na emotionally supreme kayo. Tama yun na, you are set apart from danger. Second thing is, you are set apart from distractions. Kaya hindi sila napasama sa mga lumulubog at mga namamatay eh. They were set apart from distraction. Kaya kita nyo yung mga rebelde, yung mga hindi nagsisisi, may mga nasisira sa kanila. Kaya kita niyo yung mga taong wala sa Diyos. Kung ano-ano mga pinaglalagay sa mga mukha. 2 hikaw, may hikaw pa dito, may hikaw pa dito. Kung saan, may tattoo pa dito, may tattoo. Hindi pa nila naintindihan ang pagkapangit-pangit ng kanilang mga... Sinisiraan nila ang katawan nila at saka itsura nila. Ay kaganda naman mga kapatid na malinis ang iyong katawan. Doon pa lang mga kapatid, makikita mo na kapag sa Diyos ka, tinan nyo. Kapag wala ka sa Diyos, may mga bagay kang ang ganda sa mata mo, pero ang pangit naman. Pero pag ikaw naligtas at naging anak ka ng Diyos, may mga bisyo ka na ginagawa mong nag-i-enjoy ka dati. Ngayon makikita mo, ay pangit pala ito. Nung hindi ako mananampalataya, hindi ako sanay magsuot ng kurbata. Naalala ko pa na yung pastor ko, unang pastor ko, naalala ko pa nung tinuruan niya akong magkurbata. Pati yung hiwa ng buhok ko. Nasa gitna yun dati eh. Parang si Kim Pideloy ako, nasa gitna yun. Sabi mo niya, pagpagupit ka, Brad. Ito ang mas magandang kwan. Hindi nyo baga alam na nakapagsusuot lang ako ng ganito kapag sa church. Kasi wala naman akong trabaho sa labas.
Hindi na naman ako nagtatrabaho. Dito ko lang masusuot ang ganitong mga bagay pag naglilingkod ako sa Diyos. Na ang ganda palang tingnan kapag maayos ang pananamit, kapag haharap ka sa Diyos. O, totoo yun. Kaya yung mga Arabo, nung magpunta sa amin, para pala kayong mga Muslim, ang hahaba ng damit ng mga babae. Na hindi naiintindihan ng iba, na kapag nag-iiksi kayo ng pagkakaiksi-iksi naman hanggang dito, mga kapatid, ay nakakasira yan ng inyong imahe. Totoo yun. You are set apart from the distractions. Pero pag nag-backslide ka, ito pa, meron akong taon ang binilang. Taon ang binilang ha. Kaibigan ko yun tumalikod sa Diyos, na bumuhay sa kasalan. Kada uwi ko ng Pilipinas, tatawagan ko yun, asan ka? Bumalik ka na sa Diyos. Kada uwi ko yun ha, ang tigas ng ulo. Ang feeling niya, magiging maayos lang ang lahat nang wala sa Panginoon. Alam niyo ang nangyari? Lahat ng investment niya nawala. Nawala lahat. Ang akala ng iba, pag wala sa Panginoon, okay lang. Pero pag anak ka ng Diyos, ramdam mo ang palo ng Diyos. Ramdam mo ang palo. Ramdam mo ang palo. Ay bakit naman ikaw yung ibang unbeliever na bubuhay pre? Unbeliever yun, pero pag ikaw anak ng Diyos, iba na. May palo. Ay sila, impyerno naman sila, ikaw naman mamili ka, palo impyerno. Ay sila, impyerno sila Kasi ang justification na, ay bakit yung mga unbeliever ng mga Muslim, ang yayaman pa nila, nabubuhay, 4 pa nga ang asawa nila. Anak ka ng Diyos Hindi ka, iba ang level sila, sunog sila sa impyerno. Ikaw dito lang sa lupa lang, although wala kang corona pagdating sa mga ilang bagay sa judgment seat of Christ. Kaya ibubukod ka sa kapahamakan. And lastly, mga kapatid, is this, the last. Ito yung pinakamalupit. Sa sanctity. Set apart from, isa? Danger. Yung isa ay distraction. Ito pa, you were set apart from death. Totoo yun na, and then may kasabihan, di ba, pagka masamang damo, matagal mamatay. Hindi. Hindi yun totoo. Sabi nga ng Biblia, igalang mo ang iyong ama't ina, at hahaba ang iyong buhay. Nakikita ko mga kabataan yan, grabe ang disrespect nila sa, sa parents. Nakalimutan nila na ang paggalang mo sa iyong ama't ina ang magpapahaba ng iyong buhay. Isang turo ng napakatagal na ng mga matatanda, isang simpleng ilustrasyon mga kapatid. Isang kumadlang ng Panginoon, lalo na kung siguro idadagdag mo yung pagiging matuwid, lalo nga haba talaga ang buhay mo. Tsaka yung mga taong yung mga taong hindi filled ng Holy Spirit, ang dali nilang magkasakit. Hindi nyo napansin? Kasi yung mga taong hindi filled ng Holy Spirit, kapag binasa mo yung Galatian, sila yung madaling magalit. Sila yung mga traidor. Sila yung mga madaling sumama loob. Kapag yan ang nangyari mo, madali ka talagang magkakasakit. Hindi totoo naman. Totoo yun. Kasi negative ka Negative ang pasok mo. Pero pag ikaw, inaalaw mo yung salita ng Diyos, yun ang ma-absorb mo. Kaya nga, ano nga yung isa, yung the best medicine, laughter is the best medicine, di ba? May nakita ka bang bitter na nakangiti pa rin? Wala kang makikita ganun. Ang tunay na kasiyahan nagmumula sa mabuting puso. Wala akong makikita mga kapatid na nagre-rejoice ng mga negative ang spirit. Kaya talaga ikamamatay mo ng maaga. Ngayon, ang daling mamatay kasi ang daming isipin ng mga tao, mga kapatid. Kaya itong 3 bagay na ito, naiiwanan ko sa inyo mga kapatid, huwag niyong kalilimutan. Sana kayo pa rin ang makikita kong tumutulong sa gawain ng Panginoon at sumusuporta sa inyong pastor. Dahil merong prize. Ang Diyos po ay hindi marunong lumimot. Naalala niya at nakikita niya ang inyong ginagawa. Tayong lahat tumayo and Pastor will lead us in a closing prayer.